Pinatanggal po natin yung ating radiator at ngayong araw po tumawag tayo ng gagawa. Tignan po natin kung anong gagawin niya para matanggal yung mga leak dito sa ating radiator. Ito yung unang butas guys na kanina pa niya iniinit at kinikis-kis yung kanyang screwdriver. So ayun guys, sa mga curious na kagaya ko, samahan nyo lang ako na panoorin at tignan natin kung paano nga ba matatanggal ni Sir itong leak nung radiator ng ating Innova. So kasalukuyan na ngayon kinikis-kis o nililinis itong pangalawang butas. So pagkatapos nilisin, iniinit po ni Sir itong pangalawang butas. Na yung pandikit mo kanyan. Kaya po ito sir, chemical. Chemical yan. Pagkatapos pong initin at napalamig, eto na po yung next step. So yung lagaring bakal kanina po na hinati niya, yan po yung gamit niya ngayon na pinangkikis-kis sa ating gilid ng mga leak. At ngayon po, nilalagyan niya na po ng parang glue na liquid. So ito parang magsisilbing pandikit dito sa mga leak o butas ng ating radiator. Pagkatapos po nilagyan niya ng parang pulbos. So hindi natin alam kung anong klaseng pulbos yung kanyang nilalagay. Ilan niya mga oras kayong langi yan? Kulayin siya, yay. Na? Nakakabit na rin yay. Nakakabit niya rin yung sagyam. So ayun guys, madali lang palang matuyo itong nalagay na pandikit ni Sir. At pagkalagay daw pwede na natin magamit. So ito guys, binaliktad ni Sir yung radiator.
So, para malagyan ng glue yung sa kabila naman siguro. Ayan. So, para mas maayos na pagkakalagay ng glue at ng powder. Akala ko meso, diyan. Powder yan pong kain eh. So ayun guys, yun pala yung sikreto ni Sir na pampadikit, yung kanyang secret glue at yung kanyang secret powder na kapag natuyo naman talaga naman napakatigas. So eto guys, next naman yung nasa ilalim, yung isang butas. So linagyan din niya ng glue at lalagyan din niya ng powder.
Eto guys, nalagay na yung radiator ng ating sasakyan. So after 1 week ng paggamit ko guys, check natin kung may tagas. So pagkakabit po ng radiator nitong sasakyan, distilled water muna yung nilagay. Dahil nga po para matry natin kung may tagas itong ating radiator. So far, ito guys. So tuyong-tuyo yung radiator natin. So kung makikita nyo, ito yung ni-repair ni Kuya. Ayan. So tuyong-tuyo po. Yan po yung kumikintab, yung po yung glue. At kung makikita nyo rin po yung powder. Ayan, may powder pa na hindi na masyadong naalis. Ito naman yung sa ilalim na tumutulo dati. So ayan guys, dry na dry. So madikit yung nalagay ni Kuya. So ang next natin gagawin ngayon guys, palitan yung tubig. So magde-drain tayo ng radiator dito sa ilalim. So alisin natin itong drain plug ng radiator natin. So ayan guys, alisin ko muna to. So palitan natin ngayon ng coolant. Alisin lang natin itong drain plug para ma-drain na maayos yung ating radiator. So ayan, marumi guys. Marumi yung tubig. So ayan lang natin ma-drain yan ng mga 30 minutes. So ayan, after 30 minutes. So ito yung tubig. Ayan guys yung tubig. May natapon din na tubig. So drain na yung ating radiator. So ibalik natin itong drain plug sa ilalim ng radiator para palitan natin ng coolant itong ating radiator. So ayan guys, after kung makabit itong drain plug, magtitimpla tayo ng coolant. So ito na yung ating coolant na nabili. Ihalo natin dito dahil pure coolant yung nabili natin na Preston. So ayan guys, mamarkahan lang natin para parehas yung distilled water at saka yung coolant na malalagay natin. So una natin ilalagay itong coolant dito sa ating balde. So ayan guys, coolant muna. So pagkatapos ng coolant, maglalagay tayo ng 3 liters of water. So dapat guys, parehas yung nilalagay natin. So 50-50 yung nalagay ko. So ito na guys, saluhin natin para ma-mix natin na maayos bago natin ilagay dun sa ating radiator. Mix lang ng maayos. So after na na-mix, nalagay ko ulit dito sa ating so ito guys, lalagay na natin dito sa ating radiator. So naka-forward yung ating video guys para mabilis yung ating paglagay. So hopefully guys, hindi na magtagas yung ating radiator. So after nung 3 liters, yung 3 liters ulit yung lalagay natin. So napagalaman natin guys na 6 liters yung capacity ng ating radiator ng Nova. So ayan. So ibuhos na natin lahat yung 3 liters. I mean 6 liters. So ito guys, so yung reserve ng ating radiator tank, ito. Mataas ng konti dun sa pool pero bababa pa yan. After natin malagay yung coolant guys, i-start ko muna yung makina. Check natin ngayon yung tagas nitong ating radiator. So ayun guys, so mukhang okay naman. So far, so good. So walang tagas. So mukhang madikit naman yung nalagay ni Kuya.